Magamputa, Lord, we thank you for this wonderful time ngay mong gihatag sa amo. We ask your Holy Spirit to anoint the words as we open our hearts and minds, Lord, to receive your word. In Jesus' name, amen. Akong i-share sa inyo ang blessings of the first fruits. Tungod kay ato ning yearly celebration, atong i-share ang mga informations regarding or revelation regarding the blessing of first fruits. Exodus 23:19 to 26. Bring the best of the first fruits of your soil to the Lord, to the house of the Lord your God. Do not cook a young goat in its mother's milk. See, I am sending an angel ahead of you to guard you along the way and to bring you to the place I have prepared. Verse 21, pay attention to him and listen to what he says. Do not rebel against him. He will not forgive your rebellion since my name is in him. If you listen carefully to what he says and do all that I say, I will be an enemy to your enemies, and I will oppose those who oppose you. My angel will go ahead of you and bring you into the land of the Amorites, Hittites, Perizzites, Canaanites, Hivites, and the Jebusites. I will wipe them out. Do not bow down before their gods or worship them or follow their practices. You must demolish them and break their sacred stones to pieces. Worship the Lord your God, and his blessing will be on your food and water. I will take away sickness from among you, and none will miscarry or be barren in your land. I will give you a full lifespan. Alright, no? So kini akong gibasa ng scriptures, daghay mga things diri nga mga outcome once nga maghatag kag first fruit na ay results. Si Jesus ningon no nga, I will give you the keys of the kingdom. Ang atong life sa kingdom na ay mga keys, no? Just like sa computer na gitawag nga keyboard, or sa atong mga cellphones mo na mga commands, right? Kung unsa imong pinduton mo na imo gawas sa screen. The same with our lives, dili tanan mo gawas or mo manifest atong life based na sa atong discovery sa revelation niya sa word. So the more ka nga makasabot sa mga commands ni Lord, then imong i-apply sa imong life, usa pa siya nga mo manifest. So mo ni ang mga effects or results nga moabot sa atong life the moment nga mag-practice ta niini nga divine secret. Number 1, angels will minister for you. Ang mga angels mag-minister sa imo. Sa Bible, na ay mga angels. From Genesis, padung sa New Testament. Makita nimo na nga active ang mga angels because angels are creatures of strength, and then they are servant beings. Mo ni ang mga helpers nga tinuod ni Lord. So every time nga makita kag angel, nagminister sila kung unsay gusto nga himuon sa Ginoo, sila ang mo deliver. Mo na ang mga maxim ni Lord. Amen. Sila ang mo deliver, sila ang mo trabaho kung nay judgment, nay provision. Every work of God trabaho na sa angel. But the moment nga adunay angel nga magtrabaho, supernatural ilang work. Isa ra ka angel, kaya niya patyon tanan nga mga sundalo sa tibuok kalibutan. Because angels are creatures of strength. NIV sa 103 verse 20 sa Psalm, praise the Lord, you his angels, you mighty ones who do his bidding, who obey his voice, or who obey his word. Sa King James Version, the Lord, bless the Lord, ye his angels that excel in strength, that do his commandments, hearkening unto the voice of his word. So ang angels, they are creatures of great strength. They excel in strength. Mga kusgan na, dili nimo na mapildi, mas kusgan pa ng angel kaysa tao. Sa Bible, ang angel, ang iyang speed is the speed of light. No, si Satan, angel man na siya, fallen angel, pero sa sinugdan, angel siya, no, nga angel of light. Pero nakasala man siya, nahimo siyang fallen angel. Gipangutanan siya sa Ginoo sa Book of Job,
Asa makagikan Satanas, siya nga nagsuri-suri ko sa kalibutan, tuyok-tuyok, kaya ang light, kung tanawin mo ang light, ang speed sa angel is the speed of light according to the Bible. Kung imong tanawon, kung unsa ng speed of light, kung imong sukdon, i-gauge nimo ang speed of light, in 1 second, pwede mo tuyok ang angel 7 times sa kalibutan. So nga na siya kapaspas. So nga na ang imong life kung na ay angel nga mag-work. So nga na siya ka-nindot, nga na ka-supernatural. So the moment nga mag-first fruits ka, you are activating the angels to work upon your life because first fruit naman na siya ay corresponding results. Na siya ay outcome nga nindot sa atong life. Unya ang mag-deliver na mga angels. The moment nga ang angel nga mo-work sa ato, paspas ang atong acceleration, paspas ang atong progress, kaya na may angels nga nag-work. So si Lord, ningon siya nga, in verse 20, See, I am sending an angel ahead of you to guard you along the way, and not only to guard and protect you, but to bring you to the place I have prepared for you. So dalon ka sa Ginoo, sa lugar nga giandam niya sa imo by the power of the angels around you. Maabot nimo ang lugar nga andam ni Lord para sa imo. Mga blessing nga para sa imo dili makawat kay gibantayan sa angels. Tinuod nga mga angels ni Lord nga dili manghilabot. So nga na, kanindot ang mahitabo sa atong life when we give our first fruits, we are activating the angels to minister to us. Psalm 103 verse 20, gibasa na to ganina, mo ni siya ingon diri no, praise the Lord, you His angels, you mighty ones who do His bidding. Grabe mag-bidding. Ang mga angels sa City Hall na bidding. No, mag-ilog ang mga gusto mo apil sa bidding, kay gusto nila sila'y makadaog sa bidding. Ingana po sa langit. Magbidding ang mga angels nga sila ang gusto suguon ni Lord kaya ang angel ganahan siya suguon. Di siya magbagot-bot, no? You mighty ones who do His bidding. Magbidding ako, Lord. Ako'y mo bless kang kuan, Lord. Kaya nag-first fruit, ako'y sugua, Lord. Are you there? Who obey His word. So every word nga na kay gi-declare, no, ang angel mo work na, dili na mag-standby ang angel. Ang angel, they're creatures of strength and they are serving creatures. Ikaw, hay kay speaking being ka. Mag-declare ka, ang angel makadungog sa word, iyan ang trabahoon. Unsa man ang himo sa angels, daghan kayo ang work sa angels, mo nang nindot kay siya, supernatural. So si Abraham, naingon siya, no, sa Genesis 24, Verse 40, he replied, the Lord before whom I have walked faithfully will send His angel with you and will make your journey a success or will prosper your way. Grabe no. Naingon si Abraham kang Eliezer or Abimelech, si Eliezer ni or Abimelech, servant ni Abraham. Naingon si Abimelech, unsaon man na kay gisugo man siya nga, pangita ay kasawa ang akong anak dito sa among lugar, sa iyang hometown. Pangitaan og asawa ang iyang anak. So, ningon ang servant ni Abraham nga, unsaon kay nako kung dili mo uban? Ningon unsa man ingon ni Abraham? Ang anghel mo uban sa imo. Og himuon nga, and will prosper your way or make your journey a success. So kung naay angel nga maguban-uban sa ato, mahimong successful ang atong journey. Amen. Kaya naman tayo tinuod nga servant ni Lord, nagtabang sa ato. Creatures of mighty strength. Are you there? Will help us. Mga butang nga dili nato kaya, mahimong kaya kay na angel. Pero ang angel, ma-activate na pinaagi sa yang voice sa word ni Lord and pinaagi sa atong first fruit giving, ang angel ma-activate. Are you there? Ikaduha nga blessing sa first fruit,
Our enemy is also God's enemy. The moment nga nag-first fruit ka, Bible said nga, ang enemy nato, tanan nga mo against sa ato, against the purpose ni Lord sa atong life, si Lord ang una nila nga kalaban. Muna inindot kayo. Deuteronomy 28:7, the Lord will cause your enemies who rise against you to be defeated before your face. Grabe, pildihon ni Lord tanan natong mga kaaway. Atong atubangan sa ato. They shall come out against you one way and flee before you 7 ways. No, mag-uban sila, daghan sila mo attack sa ato. Sa sugod, pag-attack nila, nag-usa pa sila, pero mangdagan sila sa different directions. Kay ang hand ni Lord, mo'y mo punish sa ila. Third is abundance of food. Your bread and drink are guaranteed. Amen? Pag mag-first fruit ka, imong refrigerator, imong aparador, puno na gyud, puno ni Lord. Proverbs 3 verse 10, then your barns will be filled to overflowing. Ang mga isda, mamintana na sa imong refrigerator. Mugawas na. Psalm 66 verse 12, then you put a leader over us. We went through fire and flood, but you brought us to a place of great abundance. This is a verse nga naghisgot sa kinabuhi sa mga Israelites when they were in nag-narrate ni nga gikan sila sa Egypt nga nahimo silang slaves nga na sila ruler, but God delivered them and brought them to a place of great abundance. This year, God is going to bring you to your place of great abundance, to your wealthy place. As you give your first fruits, as you honor God with your first fruit, overflow will become your portion this year. Number 4, another blessing of first fruit is no disease will come near you. So sickness, disease, dili na nato portion. Number 5, no miscarriage or infertility in your land. Wala na'y barrenness, only fruitfulness. Mo na ang atong portion diya sa Ginoo, no, akong gi-declare kini nga word, as you give and honor the Lord with your first fruit, no more barrenness, no more fruitlessness, only fruitfulness nga mo experience nimo karon nga tuig. Amen. No more aborted dreams. No, dili lang physical nato nga mga anak, but even tanan nga mga damgo na nga laglag sa atong life, mga opportunities nga wala nato na experience this year, walay mga para sa ato nga dili nato madawatan as we honor God with our first fruits. Number 6, fulfillment of your days of life. Life full of days. When we honor God with our first fruit, ma-experience nato ang fulfillment sa atong mga adlaw. Naghisgot na sa life nga puno sa panalangin sa Ginoo, walay masayang. Dili lang walay masayang, kung dili imong ma-experience ang maximum nimo nga life. Ngayon si Lord, no, sa Deuteronomy 1 verse 11, may the Lord increase you 1,000 times than you are today. No, so naghisgot na sa quality sa imong life. No, dili lang siya sa numbers, sa edad sa imong kinabuhi, but the quality of the life that you are living. Ang quality sa imong life equivalent sa dili lang 5 or 10 but 1,000 ka tao. No, sa ang sweldo sa isa ka tao, ma-experience nimo even more. So na uban naghago sila, grabing hago nila, pero igo ra gyud makakaon. No? So mo na yung mga tao nga sirado ang langit. I declare nga ang langit maabri sa imong kinabuhi para masinati nimo ang panalangin ni Lord as you honor God sa imong first fruit.
nagay mahitabo sa imong kinabuhi. No, imo nang masinati ang life full of days. Ang ratio sa imong life dili lang 1:1. Equivalent ka. Mo na ingon sa Bible nga ibaylo niya ang daghan nga tao sa imong kinabuhi. Kaya ang imong kinabuhi nakaprogram sa Ginoo nga equivalent ka sa daghan nga tao. Number last no sa blessing of the first fruit is fruitful life and the possession of the promised land, no? Magmabungahon ka. Dili lang ka magmabungahon kung dili ang imong portion walay mo kawat. No, ang imong portion nga gihatag sa Ginoo, imong divine nga destiny, imong ma-experience. Pag mag-first fruit ka, God will bring you to the place where He has prepared for you. Maabtan nimo, ma-experience nimo. Muna nga, ingana ang ibutang nimo nga faith as you honor God, no, sa imong first fruit, ang imong declaration nga, Lord, bring me to the place nga imong giandam para sa ako. Ang position, ang promotion, ang destiny nga imong giandam para sa ako, maabtan ako, Lord. Nga dili ko maulahi sa akong life. Ang akong kinabuhi dili mapuno sa sorrow nga magmahira, but ang akong life mapuno sa kalipay and satisfaction because of the outcome of your giving of first fruits. Mo ni ang imong masinati kining 7. So unsa man ang mga prinsipyo nga dugang mahitungod sa first fruits. Number 1, ang first fruit mo na ang paghatag sa imong pinaka-the best. Ang pinaka-the best sa imong life, imong ihatag sa Ginoo. Ang pinaka-choicest part mo na para na kang Lord. Tanan nga best para kang Lord. Tanan nga choicest part para kang Lord. Tanan nga first para sa Ginoo. Prinsipyo ni siya nga kung sabto nato sa Bible, kung mubasa tag Bible, number 1, ang una nato nga tan-awon ang iyang saad. Kung unsa iyang saad may tungod sa ato, may tungod sa pulong nga atong ginabasa o atong ginapaminawan. Ikaduha, tan-awon nato ang mga prinsipyo sa atong nabasa, nadunggan, may tungod sa Bible para nga ang atong kinabuhi mauswagon, moasinso, no, kay puno man ang Bible og mga prinsipyo. So number 1 nga principle, first fruit giving is giving of our first. Giving of our best choices and the chief. Prinsipyo ni siya, again, kung magbasa to sa Bible, number 1, nga tanaw na to, saad. Unsa may saad ni Lord? Ikaduha, unsay mga prinsipyo? Or unsay prophecy sa Bible. Kay kung unsay iyang giprophesy, mabot gyud na. Kung unsay iyang gisaad, madawatan gyud nato kay saad man ni Lord, dili man siya mangilad. No, another thing is the principle, mga prinsipyo or balaod nga kung imong himuon mahitabo sa imong life. So ang prinsipyo sa paghatag nato sa first fruits nato, tanan nga atong ihatag nga una, tanan nga una sa atong life para sa Ginoo. So kung ato nang gihimo, i-practice na nato, ma-experience nato ang tanan nga best, tanan nga mga first. Or, as you, mo na yung sa Bible sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and what He requires of you, or His righteousness, and all these things will be added to you. Kana nga prinsipyo, nga kung unahon nato si Lord, dili gyud ta maulahi sa kinabuhi. So mo na nga prinsipyo na. No, the same with giving of our first fruits, nga kung unahon nato si Lord, dili ta maulahi sa life. Kung best ang atong ihatag sa Ginoo, dili pod mga salin-salin ang atong portion sa atong life. Mao na nga kung nakita nimo sa imong life, sige kag kaulahi na mga opportunities, igura nimo makit-an, lain ang mga tao ang mo ma-overtaken ka, or dili gyud mga best na mga paliton nimo, gusto ka atong best, di ka ka-afford. Kini na lang, musettle na lang ka sa less kay dili nimo makuha ang best. No, kung ingana ang imong life na nagkulang, siguro ang prinsipyo sa paghatag sa best, sa first, wala pa na practice sa imong kinabuhi. Pero kung imo nang i-practice nga sa paghatag sa first fruit,
ang imong first, imong best, the chiefest, the choicest, mao po na ang portion nga imong madawatan. So mo na ang prinsipyo nga number 1. Ikaduha nga prinsipyo sa first fruit is the ongoing blessing. Perpetual. Walay undang nga panalangin. Perpetual. Kanunay. Walay undang forever. So mo na ang first fruit nga principle nga once nga maghatag ka, once a year lang ang first fruit giving, of course, every first clients or every first salary nimo kung na mga bag-o or na mga increase. Pero basically, gipractice sila sa atong church dire once a year. No? Sa Israel, once a year pod. Pero kung na-increase, gihatag nato or na mga bag-o nga mga clients, no? Or bag-o nga pay, sweldo. Pero ang prinsipyo na is that, kaisa na nimo ihatag, pero the whole year, i-bless ta na nimong sweldo. Romans 11 verse 16, if the part of the dough offered as first fruits is holy, then the whole batch is holy. Kung ang una, panalangina niya ang rest sa atong sweldo. Sa pasabot ana, na ongoing. Kaisa ra ka, nihatag, pero the rest sa imong money na ipanalangin. The Bible said, the blessing of the Lord brings wealth. No, ang panalangin sa Ginoo magdala siya og bahandi. In other words, nay mga panalangin nga walay panalangin. Nay mga kwarta nga walay blessing. So when we honor the Lord with our first fruits, panalanginan niya ang atong business, atong mga income, atong kwarta nga ma-enjoy nato because adunay ongoing nga blessing niya nga secured ang atong harvest for the whole year. The third principle of first fruit, another principle is that first fruit offering is an offering to honor God, and it is the portion of the priest. Para na sa mga pari or mga servants ni Lord. Mo na ang giingon ni Lord no, sa iyang pulong sa Ezekiel 44:30, the first of all the first fruits of everything and every offering of everything of all your offerings shall be for the priest. You shall also give to the priests the first of your dough and to cause the blessing to rest on your house. Leviticus 7:34, naghisgot po na sa choicest part or mga prime nga mga cuts para kang Aaron og sa iyang mga descendants kay mga pari man sila. So, muna ang principle of honor. The Bible said in 1 Samuel 2 verse 30, nagingon diya nga, if you honor me, ningon si Lord, if you honor me, I will also honor you. So it's a principle of honor. Honoring God and honoring our man of God. No, kanang mga best nato para na sa atong man of God. Ngano man, unsa may promise dia, kung natong i-honor si Lord, i-honor ta ni Lord. Unsa may pasabotan ng honor, himuon kaniya nga labaw, di ba? Unsa may pasabotan ng honor, i-award ka ni Lord kay most top ka. If you are a person of honor, especially when it comes to giving your first fruits, i-elevate ka ni Lord. Ang atong mga primary dire, grabe gi-honor sila sa Ginoo. Kay mga first fruit givers man sila, ipang-honor sila, nahimo silang mga coaches. Last year, 1,000 kabuk ilang estudyante. Kapin, karon first batch sa atong training dire, naghimo more than 400 ka mga pastors. Ang nagtudlo, mga Bisaya ra, bali-bali ang mga Tagalog. Pero gi-honor sila ni Lord nga ang mga pastors, mga leaders, even mga skillful pa sa uban, naminaw sa ila because kung ipataas ka ni Lord, walay tao nga makademote nimo. So muna ang blessing kagahapon, si KR, si Joy, Jobel, o si Glenn, yadto sa hinatuan, nag-mentoring sila dito. So gi-elevate sila ni Lord. Blessing na siya, nga mahimo silang blessing. Positioning mo na. No? Gi-promote sila ni Lord. Promotion na nga gikan kang Lord kung gamiton ka ni Lord, swelduhan ka ni Lord. Panalanginan ka ni Lord. No mo nang honor. The blessing or principle of honor.
Kung mag-honor ka ni Lord, himuon ka ni Lord nga honor. Amen? Mauna nga i-honor ni mo si Lord. So sa imong life, kung wala pa i-honor, no, ma-feel ni mo nga, iwit lagi ka pirmi, wala yung mga tao nga nag-look up sa imo, then it's about time nga mag-start ka og honor sa Ginoo nga radikal para nga i-honor ka ni Lord. Kung i-honor ka ni Lord, dili na ka manginbitar nga i-honor ko ninyo, tahura ko ninyo. Once nga i-honor ni mo si Lord or i-honor ka ni Lord, people will just come to you and look up to you and receive from you kung unsa ang mga giftings nga iyang gihatag sa imo. And the last principle is the first fruit offering is the key to overflow. So mo ni ang key command nga naay overflow sa imong life. So sa imong life, have you experienced overflow? Kung naka-experience na makag-overflow, or napaka sa closed heaven. Pero kung gusto kag overflow nga life, sugdi ang pag-honor sa Dios sa paghatag sa imong the best. Paghatag sa imong mga first fruit offering. Proverbs 3, verse 9 to 10, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops, then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. No, kung ang imong naghatag ka by faith, nini nga mga passage, I believe with all my heart nga may experience ka og overflow. Life of overflow is real. There's a place of overflow. Na place of scarcity. Kinsa may naka-experience nag-scarcity dire. Nga kung magluto mo, pangitaon pa ang subak. Target ang sudan pirmi. Unsa man ang target? Asin. No, so mo nang life of scarcity. So na life of overflow nga mabungog ka sa daghan na kayo nga pagkaon. Dili na nimo masod, di na nimo iagi sa imong baba, dili na sa talingan nimo iagi ang sudan kay daghan na kay sudan. Mao na ang open heavens. Life of overflow. Mao na imong portion. When you start believing sa imong Ginoo, nag-honor ka sa Ginoo, sa imong first fruit, sa imong pinaka the best. Nay overflow. Amen? Ingnan mong katapad, overflow is your portion. Overflow is your portion. No? So, begin honoring God. No? Kung napaka sa kalisod, imong mamagpapa, lisod kayo, ikaw naglisod po ka, no? Tuuhin nga word. Kini nga word mo ni makapausab sa imong life. Ang imong life, no? Dili na siya, ang breakthrough, dili na nimo ma-experience sa imong pag-abroad. No? Or imong pagnegosyo, even mag-home office or whatever ng business. Ang imong breakthrough, masinati nimo sa imong pagsunod sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo, puno siya sa daghan kayo nga sekreto sa Dios. Ang kada sekreto, mo na ang maghatod kanimo sa imong kadaugan, imong pag-uswag, imong breakthrough, whatever nga area sa imong life nga kinahanglan o breakthrough. And in this case, sa finances, kinahanglan ka mag-honor sa Ginoo. Sa imong tithes, sa imong first fruits. Daghay mga tao nga, dili ka first fruit, dili ka tithes, luoy lang life, walay promotion. Hay kwarta, walay promotion. Hay kwarta, ang uban, wagi kwarta, pero even nga na kwarta nimo, dili nimo ma-enjoy ang imong kwarta. But there's a kind of breakthrough, there's a kind of life nga, blessed nga life. Kaya naka sa perfect will ni Lord. Imong gisunod ang will ni Lord, so mag-enjoy ka, ma-feel nimo lahi ra gyud dagi ni blessing ni Lord. So every day, dili mi mag-undang nga magpasalamat sa Ginoo kami ni Pastor Atini kay among mabati nga grabe ang panalangin ni Lord, no? Katong last week na humana nga atong training, 400 pinakadaghan to nga batch, 400 first day pa lang, second day pa lang, mga pastors mingon nanapod mi enroll sa sunod. Grabe, wala pa na human, nagpa-enroll na ang uban. Atong training kay napanalanginan sila, na-bless sila. To God be the glory, and that's God's blessing. No, mo na ang atong gina-after. Dili lang monetary nga returns, but kanang
evident sa blessing ni Lord sa atong life. And blessing will only come when we obey the word. No? So when you start to obey God's word, imo masinati ang grabe nga blessing. I'm telling you, kini nga divine nga secret giving of first fruits, maghatod ning breakthrough sa imong life beyond your imagination. Amen. So again, kini nga principle mo ni ang paghatag sa imong best para nga sa imong life dili ka mo settle sa less. No, puro best ang imong masinati. Amen. Dili ka mo settle kini lang akong minyuan, bahala nagpangit basta na iba na, no? So dili na mo imong portion, ingna mo katapad, dili na mo imong portion. Amen. Katog yung pinaka the best. Prime lots, prime cuts, the chiefest, the choicest, the best. Number 2, mo na itong i-declare. Karon nga tuig, you will receive the best. You will receive your portion. You will receive nga imong inheritance sa Ginoo. Ikaduha, atong i-declare sa atong pag-sow karon sa atong mga first fruit. Non-stop blessing. Continuous blessing. Perpetual blessing. Wala pa nahurot ang imong payout karon. Grabe na po'y payout. Kaya nga naman, payout every day. Every day, birthday. Continuous blessing. Perpetual share. Ang perpetual share sa mga pari, mga alagad sa Ginoo, mga prime cuts, prime lots. Amen. Commanded blessing na. Kung muna yung mong gihimo, what you make happen for the kingdom, you will have it in abundance. Kay prinsipyo man na sa Ginoo, kung best imong ihatag, mo na yang ihatag sa imo. Best food. Dili ka suklian ni Lord o ginagmay kay you cannot outgive God. Amen? So when you give your first fruit, non-stop blessing. So mo na itong i-declare karon, non-stop blessing karon nga year, wala pa nahurot ang imong harvest sa previous nga harvest, mag-receive na pug ka. Grabe. Gukuron ka sa panalangin. Karon nga panahon, musunod o mu-overtake ang blessing sa Ginoo sa imong kinabuhi. The third nga declaration nato karon, let us declare nga i-honor ka ni Lord. Meaning i-promote ka ni Lord. No, karon nga tuig i-promote ka niya, i-expand niya ang imong territory. Usa sa mga nindot nga gihimo ni Lord karon sa atong lives. Grabe. Sa G12 movement na may networks, karon wala na yung network. Wala na yung network. Kay mo man akong seed assignment, Lord, i-enlarge ang akong influence beyond my network. So grabe, tanan ng mga pastors ni connect, dili na nato networks, pero ni connect sila sa ato. And that is the evidence of God's blessing, honor ni Lord. So i-honor ka ni Lord ng mga tao nga mag-despise sa imo, karon nga tuig, mo-honor na sila sa imo. Tanan nga mag-unfriend sa imo, nag-block sa imo, grabe, mag-friend request na sila sa imo. Amen? And the last declaration nga atong ihimuon karon nga buntag is that you will experience overflow. No? I-overflow ni Lord tanan nga mga panalangin sa imong kinabuhi. Walay refrigerator nimo maski unsa kadako, unsa kadaghan nga dili mo overflow. Wala na kay kasudlan sa imong kwarta. Wala na kay kasudlan sa imong mga sanina. Wala kay kasudlan sa tanan nga panalangin because this is your season of overflow. Hallelujah. Mutuo ba tana? So karon nga time, no, manindog tang tanan, atong i-honor si Lord sa atong paghatag sa atong mga first fruit. And then i-declare ni sa imong kaugalingon, kini nga mga panalangin, Lord, I want your best. Your best belongs to me. And Lord, I want to experience perpetual blessing this year. And Lord, I want you to honor me, Lord, as I honor you. Lord, i-promote ko, Lord. I-level up ko, Lord. Paabta ko Ginoo 100 workers, 1,000 workers, 1,000 leaders. Promotion comes from the Lord. And last declaration, Lord, ipa-experience ako ang life of overflow nga wala pa na ako na-experience before. Hallelujah. Pagpakan natin si Lord, no, sa iyang goodness,
sa atong mga kinabuhi. Atong ipataas atong mga kamot sa Ginoo. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Father, we honor you sa among mga first fruits. Lord, thank you for the liberty. Thank you for the freedom. Thank you, Lord, for bringing us to our wealthy place. Lord, from delivering us from the place of scarcity into the place of great abundance, O God. Lord, Father, right now, I decree and declare sa tanan nga nag-honor sa imo, Ginoo, sa ilang paghatag sa ilang first fruits. Lord, ang imong pulong nagingon, those who honor you, you will also honor. Lord God, I pray and declare, Lord, right now, Lord, i-honor silang tanan, Ginoo. I-promote sila, Lord God, whatever area nga kinahanglan o promotion, or even sa tanan nga area sa ilang life, i-level up, Lord. I-honor sila, Lord, a kind of honor that they have never experienced before. In the name of Jesus, himuha sila nga mahimong miracle, mahimo silang signs and wonders. Nga mga tao will be amazed, Lord God, sa imong grace, sa imong hand, over their lives. Ang ilang mga tao, mga relatives, mga friends, mga colleagues, will be blessed, will be amazed because of what you have done sa ilang mga kinabuhi, tungod kay imo silang gi-honor in a supernatural way. Father, right now, Lord God, because they have given their best, Lord God, I declare and decree, Lord God, nga imong ihatag ang ilang best, karon nga tuig, they will not miss any single nga opportunity nga para sa ila, ang tanan nga para sa ila will be delivered to them in the mighty name of Jesus. Tanan nga mga best belongs to your lovers, Lord. Karon, Ginoo, tanan nga best i-release sa ila para karon nga adlaw, para karon nga tuig, Ginoo, imong i-deliver sa ila, Lord, in the name of Jesus. Lord, mga premium nga clients, prime lots, I decree and declare, Lord God, tagaan mo silang mga yuta, Ginoo. Hektarya nga yuta, Lord. Lord, tanan nga mga blessing nga delay. No more delay in the name of Jesus. In the name of Jesus. Tanan nga mga blessing nga stack up. Amo nang gimanduan, Ginoo, nga ma-deliver na, Lord, by virtue of your angels. It will be delivered to them in the name of Jesus. And Father, right now, we decree and declare non-stop, perpetual, continuous blessing karon nga tuig tungod kay ilang giuna ka, Ginoo. Lord God, the rest sa ilang income, the rest sa ilang mga sweldo, Lord, will be blessed for the whole year. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Karon nga tuig, Ginoo, walay adlaw nga gansi sila, Ginoo. Kay kada adlaw, kada moment sa ilang life, imong gipanalanginan, Ginoo, in the name of Jesus. And Father, right now, Lord, we decree and declare overflow sa ilang mga kinabuhi, Ginoo. Abundance, Lord, para magamit nimo sila, Ginoo, to impact families, to impact individuals, families, communities, the city, the region, and even the nations, Lord, by virtue of your abundance, Lord. Lord, the Bible, your word says, Lord God, that your cities will be spread abroad, Lord God, through prosperity. Zechariah 1:19, Lord, nga ang imong kingdom will extend because of prosperity. Right now, i-prosper silang tanan, Ginoo. Lord, I pray and declare abundance and overflow, Lord God, will be activated sa ilang mga kinabuhi, Ginoo. No more scarcity, no more poverty, no more lack, Lord. Sa ilang mga kinabuhi, i-remove nimo tanan nga mga ebidensya sa kalisod, tanan nga mga ebidensya sa kawaladon, Lord. Lord God, ang magpabilin ra ebidensya sa kadagaya, Lord, ebidensya sa abundansya, prosperity, in the name of Jesus. I bless them, Lord. I declare shalom, nothing missing, nothing broken, nothing lacking sa ilang makinabuhi. Tanan nga kulang, punon nimo, pawason pa, in the name of Jesus. Tanan nga mga missed opportunities nila, Lord, sa previous nga mga years, karon nga adlaw, karon nga tuig, Ginoo, imo nang himuon sa ilang makinabuhi,
even in a greater measure, Lord, in the name of Jesus. Bless them spiritually, mentally, financially, and every aspect sa ilang lives, Lord. In Jesus' name, amen and amen.